seemed so full of sweetness at the start. But like a big red rose that's made of paper, there isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seem to be. But they're only imitation, like your imitation love for me. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na lumalang sa amin at nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabuhay hanggang sa mga oras na ito. Kami po ay tinipon mo sa gabing ito upang makita namin kung paano ang pag-aalaga mo sa amin, sa aming pagkabuhay, at ipinakita mo po ito sa amin sa pamamagitan ng inyong pag-ibig, ng inyong pagkalinga, sa sambahayan ng inyong anak at ang aming kapatid na si Cardo. Na mula noon, nang siya ay bigyan mo ng buhay, hanggang sa ipinakita mo po sa kanya na ang katapusan nito ay sa piling mo, naging maligaya ang kanyang mga mahal sa buhay, at sa kaligayahang iyon, O Diyos, sa katiyakan na siya ay kasama mo sa inyong kaharian. Sa gabing ito, kami man ay sumasama sa kaligayahang iyon. Dahil alam po namin at tiniyak mo sa amin na dahil sa pagtanggap namin sa inyo na aming Panginoon, aming tagapagligtas, kami po ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan, kasama mo po dyan sa langit. Kaya nga po sa aming pagtitipon ngayong gabi, bagamat makakaramdam kami ng kalungkutan, yun po ay dahil sa nilikha mo kami bilang mga tao na mga anak mo. Ngunit yun po ay pansamantala lamang at nais po naming angkinin na patuloy mong patutunayan sa akin na pansamantala lamang po ang aming kalungkutan dahil ikaw po na aming Diyos ay patuloy na umiibig at nagmamahal sa amin. Kaya po sa gabing ito, nais po naming angkin at nais po naming ipaangkin mo po sa amin ang tali ng inyong pag-ibig na itinali mo sa aming kapatid na si Cardo mula noong siya ay bigyan mo ng buhay hanggang sa pangapanahong ito. Yung taling po yon ng pag-ibig ay patuloy mong itatali sa amin. At patuloy po namin aangkinin ang inyong mga pangako. Lalo na po ang pangako ninyo, ilang mga anak, na hindi mo po sila iiwan, hindi mo po sila pababayaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong mga kamay, pinagtitiwala po namin ang kabuuan ng gawaing ito at ang kabuuan ng aming mga buhay. Sa pangalan po ng inyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.
namin na sa pagiging mapagso ang kanyang palad at mapagpakumbaba. Ang isa pa po ang namin, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ho kami ng tatay na mapagmahalo sa amin, na talagang kahit ho kami may mga asawa na, nandun pa rin yung full support niya sa amin. Pangalawa ko, iyaano ko na rin po yung pagpapasalamat ko sa lahat po ng nanalangin sa panahon ho ng pagkakasakit niya tatay, na talagang hindi ho kami nasisiro sa dalo niya eh. Na natutuwa ho siya, na nasabi ko sa kanya na napakaraming nagmamahal sa inyo. Yun ho ang aking malaking pasasalamat ho sa Panginoon, sapagkat alam ko ho na ready ho siya na tinatanong ho ni Pastor, na sabi niya ho na kung handa na ho siya humarap sa ating Panginoon, na lagi siya sabi niya na hindi siya natatakot mamatay, kundi talagang handang-handa ho siya. Na isa hong malaking pagpapasalamat ho namin yun, na alam ho namin na nasa pilingan ng Panginoon aming Ama. Yun lang ho. Kapatid na Cardo po siya po ay konsehal at siya po ay nakasama ko ng meron po 12 taon sa barangay. At nakita po doon sa kanyang paglilingkod, yan po talagang kanyang napakabuti, yung kanyang mapagbigay po siya. Kahit na nga po yung aming mga honorarium doon sa mga nangangailangan, pag nasabi nyo na kailangan, pati po yun, kasama po yun. Napakabuti po at napakagaling na manunungkulan sa baryo. Napakabait po niya at napakadali po nga nagtulong. Yan po ang kapatid na Cardo. At ngayon naman po ay bago po natin marinig ang mensahe, meron pong pangimbilan. Ang gabi po sa ating lahat. Isa pong malaking pribilehiyo na ang inyong pong lingkod ay tumayo sa inyong pong harapan, sa inyong kalagitnaan upang atin pong dinggin at pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, inyo po itong buksan, maaari po ninyo itong buksan sa Aklat ni Juan, Kabanatang 11, sa talatang 25. Juan 11:25. Ganito po ang wika ng salita ng ating Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Verse 26, "At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Saglit po tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Marami pong salamat, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na marinig ang inyong mga salita. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan, ng kaalaman, upang higit naming maunawaan ang lahat ng inyong kapahayagan. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titingnan po natin ang ating pong buhay, ito po ay nagmula sa Panginoon. Siya yung may likha sa atin. Siya yung tunay na may-ari at may hawak ng ating buhay. Ito pong mga talata na atin pong binasa at ating narinig ay isang kapahayagan ng salita ng ating Panginoon, na mismong ang Panginoong Jesus ang nagbigkas nito. Ito yung sandali na siya ay nakikiramay at nakidalamhati doon sa kaniyang mga kaibigan, doon sa kamatayan ng kaniyang isa sa malapit sa kaniyang puso, si Lazaro. Ito ho ay binigkas niya sa kaniyang mga kapatid at sa harap ng maraming mga tao, sapagkat dito ay marami ang
nagdurusa o nalulungkot, sila ay naandoon sa estado ng kapighatian. Normal po na tayo ay masaktan, tayo ay makaranas ng kalungkutan. Sapagkat bilang nilikha ng Diyos, binigyan niya ng buhay, tayo po ay mayroong damdamin. Meron tayong emosyon. Tayo po ay nalulungkot, tayo ay nasasaktan, at meron din pagkakataon na tayo ay nagagalak, tayo ay nasisiyahan. Sa mga sandali pong ito, ang kapahayagan ng salita ng Panginoon, ito po ay isang katiyakan na ang bawat isa sa atin ay mayroon pong isang maganda at malaking pag-asa. Ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay. Bakit kaya binigas ng Panginoong Hesus ang ganitong pahayag sa harap ng maraming mga tao na nakikiramay sa paglisan ni Lazaro? Binanggit ng Panginoong Hesus ang salitang ito upang bigyan niya ng kaaliwan ang mga tao, ang lahat ng nagmamahal, ang lahat ng nagmamalasakit sa kanyang kaibigang si Lazaro. Kagaya natin, tayong lahat ay nandirito, tayo ay mayroong koneksyon sa iba't ibang kaparaanan sa buhay at pamilya ng Kuya Cardo. Isang malaking pag-asa na naandoon ang larawan na ang kamatayan, hindi po talaga yon ang katapusan. Mayroon pong buhay sa kabila ng kamatayan. Binigkas ng Panginoong Hesus ang sabi, siya ang muling pagkabuhay. Ito po ay isang assurance na kung ang Panginoong Hesus ang muling pagkabuhay, ang lahat ng nasa Kanya ay mayroong ding pagkabuhay. Hindi po natatapos ang ating kalagayan dito sa ating kamatayan. Makikita po natin ang larawan. Ang sabi, itinakda sa bawat isa sa atin ang minsan ay mamatay. Subalit pagkatapos noon, mayroon pa huyong kasunod. Mayroong paghukom. Na muli ay bubuhayin ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga tao. Yung lahat ng mayroong kaugnayan sa Kanya ay dadalhin niya doon sa Kanyang paraiso, doon sa kalangitan. Subalit, ang lahat ng hindi mananalig, ang lahat ng hindi sasampalataya sa Kanya ay doon naman sa kabila, doon sa Hades ng pagdurusa. Ang sabi niya, ang karutong, ako ang muling